Hindi agad makatulog si Ethan ng gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga nangyari mula nang dumating siya sa Villa Esperanza. Ang misteryosong pintong ipinagbabawal buksan, ang mga yabag sa ikalawang palapag, ang malamig na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, at ang puting aninong nakita niya sa hardin. Ilang ulit niyang sinusubukan kumbinsihin ang sarili na baka pagod lamang siya sa mahabang biyahe. Bilang isang arkitekto, sanay siyang humanap ng lohikal na paliwanag sa lahat ng bagay. Ngunit may isang tanong na hindi niya masagot. Paano nalaman ng babaeng iyon ang pangalan niya? Mahigit 10:00 na ng gabi. Tahimik ang buong mansyon. Tanging ang pag-ugong ng hangin at paggaspas ng mga sanga sa labas ang maririnig. Habang nakahiga sa kama, napansin niyang may kakaibang liwanag na pumapasok sa kanyang silid. Hindi iyon galing sa buwan. Parang may ilaw na gumagalaw sa hardin. Napabangon siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at doon niya muli nakita ang babae. Nakatayo ito sa gitna ng lumang hardin. Nakasuot ng puting bestida na halos sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Mahaba ang buhok nitong umaabot sa baywang. Nakatalikod ito. Tahimik lamang na nakatingin sa lumang fountain na natabunan na ng lumot. Hindi siya gumagalaw. Parang estatwa. Nanlaki ang mata ni Ethan. Siya na naman. Naalala niya ang sinabi ni Aling Marta. Huwag kang lalabas ng silid kapag sumapit ang 12:00. Ngunit wala pa namang 12:00. Sinulyapan niya ang lumang orasan sa dingding. 10:00 pa lamang. Walang masama kung kakausapin ko lang siya. Mabilis niyang isinuot ang kanyang jacket at lumabas ng silid. Nais niya rin ito makilala at tanungin bakit ganitong oras ito lumalabas. Tahimik ang buong mansyon. Bawat hagbang niya sa kahoy na sahig ay lumalagitik ng mahinang langit-ngit. Pagbaba niya sa unang palapag ay napansin niyang wala si Aling Marta. Marahil ay natutulog na ito. Binuksan niya ang malaking pintuan ng mansyon. Isang malamig na hangin agad na yumakap sa kanyang katawan. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hardin. Habang papalapit siya, ay lalo niyang napapansin ang kagandahan ng babae. Napakaputi ng kanyang balat, parang hindi kailanman naarawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila kumikinang ang kanyang mahabang buhok. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala. Huminto siya sa ilang metro ang layo rito. Miss, mahina niyang tawag. Hindi ito lumingon. Pasensya na kung nabala kita. Wala kasi akong ibang nakita rito maliban sa iyo. Tahimik pa rin ang babae. Napakamot sa ulo si Ethan. Ako nga pala si Ethan. Ikaw, sino ka? Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Pwede mo akong maging kaibigan kung gusto mo, sabi niya rito. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay dahan-dahan umihip ang hangin. Unti-unting lumingon ang babae. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ethan ang kanyang muka. Napahinto ang kanyang paghinga. Hindi lamang dahil sa pambihira nitong kagandahan, kundi dahil sa mga mata nito. Napakalungkot. Parang maraming taong lumipas na naghihintay lamang siyang may dumating. Ngumiti ng bahagya ang babae. Alam mo, Mahina nitong sabi. matagal na kitang hinihintay.
Para may kung anong tumama sa dibdib ni Ethan. Hinihintay mo ko? Tumango ang babae. Akala ko hindi ka na babalik. Napakunot ang noo ni Ethan. Hindi kita kilala. Ngayon lang tayo nakita. Sandaling nawala ang ngiti sa labi ng babae. Tama. Mahina itong tumingin sa buwan. Hindi mo na nga pala ako naalala. Hindi na unawaan ni Ethan ang ibig nitong sabihin. Bago pa siya makapagtanong, ay may malakas na pagaspas ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. Napatakip siya ng muka. Pagbaba niya ng kamay, wala na ang babae. Parang bula itong naglaho. Napatakbo siya sa paligid ng hardin. Miss, nasan ka? Paulit-ulit siyang lumingon. Walang tao. Tanging ang lumang fountain lamang ang nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Imposible. Biglang may tumikim sa kanyang likuran. Paglingon niya ay si Aling Marta. Maputla ang mukha nito. Halatang natataranta. Sir Ethan, anong ginagawa niyo rito? Nakakita ako ng babae. Bigla siya nawala. Hindi ko alam saan siya nagpunta. Maring umiling ang matanda. Walang babae sa hardin. Meron. Kinausap ko pa nga eh. Humigpit ang pagkakahawak ni Aling Marta sa lamparang dala niya. Sir, 25 taon na akong nag-iisa sa mansyon na ito. Wala nang ibang naninirahan dito. Maliban sa atin dalawa. Parang nanigas ang buong katawan ni Ethan. Unti-unti niyang ibinaling ang tingin sa lumang fountain. May nakita siyang isang puting rosas na nakapatong sa kilid nito. Kinuha niya ito. Kinuha niya iyon. Sariwa pa ang bulaklak. At sa tangkay nito ay may nakatuping maliit na papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Iisa lamang ang nakasulat. Sa muling pagkikita. Kasabay noon ay tumunog ang lumang orasan ng mansyon. Nagsimula ang 12:00 at mula sa ikalawang palapag, may narinig silang mabibigat na yabag na tila may dahan-dahang naglalakad. Hindi na sila nagkatinginan ni Aling Marta. Pareho nilang alam na may kung sino na namang nagising sa loob ng Villa Esperanza. Tumigil ang pag-indayog ng lumang orasan. Kasabay noon ay bumalot ang katahimikan sa buong bakuran ng Villa Esperanza. Maging ang mga kuliglig ay tila natahimik. Tanging ang mabibigat na yabag mula sa ikalawang palapag ang malinaw na naririnig. Hindi nagmamadali, hindi rin mabilis, ngunit sa bawat hakbang ay tila may kung anong bumibigat sa dibdib ni Ethan. Maigpit na hinawakan ni Aling Marta ang kanyang braso. Huwag kang lilingon sa mga bintana. Bakit po? Makinig ka na lang. Ngunit huli na. Napatingin si Ethan sa isa sa mga bintana ng ikalawang palapag. Nanlaki ang kanyang mga mata. May isang babae nakatayo roon. Nakasuot ng puting bestida. Mahaba ang buhok. Ngunit hindi niya makita ang mukha nito dahil nakayuko lamang ito. Siya. Mahina niyang bulong. Siya yung babaeng nakita ko sa hardin kanina. Mabilis na napatingin si Aling Marta sa bintana. Wala nang tao. Sir Ethan. Napabuntong hininga ang matanda. Hindi ikaw ang unang nakakita sa kanya. Nanahimik si Ethan. May iba pa ba? Tumango si Aling Marta. Ang iyong lolo. Napatitig si Ethan sa matanda. Si lolo? Tuwing sumasapit ang gabi, tila niya rin nakikita ang babaeng iyon. Naging magkaibigan sila?
Unti-unting umiling si Ali Marta. Hindi, sinubukan niya siyang iligtas, ngunit huli na ang lahat. Hindi na muna nagsalita si Ethan. Mas lalo lamang dumami ang kanyang tanong. Kung sino ang babae, kung bakit tila hinihintay siya rito. At higit sa lahat, ano ang koneksyon ng kanyang lolo sa lahat ng ito? Biglang lumakas ang hihip ng hangin. Pagkalat sa paligid ang mga tuyong dahon. Nagkalat sa paligid ang mga tuyong dahon. Kasabay noon ay may narinig silang mahinang himig. May kumakanta. Isang babae. Napakaganda ng boses. Ngunit napakalungkot. Hindi maintindihan ni Ethan ang mga salita. Ngunit tila may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Parang hinihila siya ng awit. Hindi niya namalayan nagsimula na pala siyang maglakad. "Sir!" sigaw ni Ali Marta. Hindi siya nakinig. Patuloy siyang naglalakad patungo sa likod ng hardin. May makitid na daan doon na halos matakpan na ng mga damo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay alam niya ang lugar. Parang dati na siyang nakapunta ron. Nang marating niya ang dulo ng landas ay bumungad sa kanya ang isang maliit na kapilyong bato. Wasak na ang mga bubong nito, nabasag ang mga bintana at halos matabunan ng mga lumot ang pader. Huminto ang pag-awit. Dahan-dahang bumukas ang lumang pintuan ng kapilya. Napakadilim sa loob, ngunit sa pinakadulo ay may isang kandilang kusang nagliyab at sa harap nito, nakaupo ang babae. Tahimik lamang siyang nakayuko, parang naghihintay. Ethan! Mahina nitong tawag. Ngayon ay hindi na siya natakot. Sa halip, may kakaibang init siyang naramdaman sa dibdib. Unti-unti siyang lumapit, hanggang sa ilang hakbang na lamang ang pagitan nila. Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang babae at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito ng totoo. Napakagandang kanyang ngiti. Hindi nakakatakot, kundi puno ng pananabik. "Salamat. Sa wakas, bumalik ka rin. Hindi kita kilala." Mahina ngunit matatag na sagot ni Ethan. May bahagyang lungkot na dumaan sa mukha ng babae. "Darating ang araw na maaalala mo rin ang lahat." Bago pa siya makapagtanong, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang balikat. Hindi iyon si Ali Marta. Mabigat ang pagkakahawak. Parang nagyayelong bakal. Unti-unti siyang lumingon at halos mawalan siya ng hininga. May isang matangkad na lalaki sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng lumang itim na Amerikana. Hindi makita ang mukha dahil natatakpan ng anino. Ngunit ang dalawang mata nito ay kulay dugong nagliliyab. Mahigpit ang tingin nito kay Ethan. Pagkatapos ay ibinaling nito ang paningin sa babae. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ethan ang takot sa mukha ng misteryosong dalaga. Mahina nitong sinabi, "Umalis ka na, bago ka niya makilala." At sa sandaling iyon, unti-unting nagtaas ng kamay ang misteryosong lalaki na tila may balak hawakan ang leeg ni Ethan. Napatigil ang paghinga si Ethan. Hindi siya makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang bigat na bumalot sa buong katawan niya. Para bang may hindi makikitang puwersang pumipigil sa bawat galaw niya. Patuloy na nakataas ang kamay ng misteryosong lalaki. Unti-unti nitong nilapitan ang malamig na palad sa mukha ni Ethan. Ngunit bago pa ito tuluyang makahawak, may biglang humarang sa pagitan nila. Ang babaeng nakasuot ng puting bestida. Wala kang karapatan saktan siya.
Mahina lamang ang boses nito ngunit matatag. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ito ang unang pagkakataon nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Wala na ang lungkot na kanina lamang ay nakikita sa mga mata nito. Ngayon ay puno iyon ng tapang. Tumawa ng mahina ang misteryosong lalaki. Isang malamig na nakakatindig balahibong tawa. Pinoprotektahan mo rin siya? Pagkalipas ng napakaraming taon, hindi sumagot ang babae. Pagkusay, tumayo lamang siya sa harap ni Ethan na para bang handa niyang arangin ang anumang panganib. Napansin ni Ethan na bahagyang nanginginig ang mga balikat nito. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. At doon niya naisip kung ang babaeng ito ay tunay na multo, bakit tila natatakot din siya? Sino ba talaga ang lalaki na sa harapan nila? Biglang humangin na malakas. Nagliyab ang kandilang nasa loob ng lumang kapilya. Sa isang kisap mata, naglaho ang misteryosong lalaki na parang usok na tinangay ng hangin. Naiiwan lang nakakabinging katahimikan. Napabuntong hininga ang babae. Para bang nabunutan siya ng napakalaking tinik. Ethan, ngayon lamang niya tuluyan na silayan ang mukha nito sa ilalim ng liwanag ng kandila. Mas maganda pa, hindi nakakabigani sa paraang nakakatakot. Bagkus ay may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. May mga matang tila maraming gustong sabihin ngunit pinipiling manahimik. Ikaw talaga ang nakita ko sa hardin kanina? Tanong ni Ethan. Bagya itong tumango. Oo. Ano ang pangalan mo? Saglit na yumuko ang babae. Parang nag-aalangan. Pagkaraan ng ilang sandali ay marahan itong itinaas ang tingin. Elise. Napangiti si Ethan. Maganda ang pangalan mo. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Ngunit nang marinig iyon ni Elise ay tila natigilan ito. Marahang napangiti ang dalaga. Isang napakaliit na ngiti. Ngunit sapat na iyon upang lumiwanag ang malungkot nitong mukha. Ilang taon ka na ba? Biro ni Ethan upang gumaan ng usapan. Unti-unti naglaho ang ngiti ni Elise. Matagal itong hindi sumagot hanggang sa mahina nitong sabihin, hindi ko na mabilang. Natawa si Ethan. Palabiro ka pala? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin lamang ito sa lumang ribulto sa loob ng kapilya. Doon napansin ni Ethan na may luha palang bumaksak mula sa mga mata ni Elise. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang naawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang panyo sa bulsa. Heto, ibinigay niya iyon sa dalaga. Nagulat si Elise. Unti-unti nitong inabot ang panyo. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, may kakaibang liwanag na kumislap sa pagitan nila. Parang may ikling alaala na dumaan sa isip ni Ethan. Isang batang babae na tumatakbo sa hardin, isang lumang piano, at isang batang lalaki na nagsasabing, hihintayin mo ko ha? Mabilis na bumalik sa kasalukuyan ang kanyang ulirat. Napahawak siya ng ulo. Ano yun? Nagulat si Elise. Nakita mo ba? Ano nakita ko? Ngunit bago pa siya makasagot ay may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw mula sa labas ng kapilya. Sir Ethan! Boses iyon ni Ali Marta. Hingal na hingal ito habang tumatakbo papasok. Umalis tayo rito. Hinahanap na niya kayo. Hinahanap? Sino? Hindi pa man makasagot ang matanda ay unti-unting namatay ang apoy ng kandila. Isa, dalawa, tatlo. Tuluyan binalot ng kadiliman ang buong kapilya. At sa pinakadulo ng kadiliman, dalawang mapupulang matang muli ang dahan-dahang nagmulat. Kasunod nito ang malamig na tinig na nagpagapang ng takot sa kanilang mga katawan.
Nahanap na rin kita. Apo ni Alfonso.